Nagkalat ang malamig na hamog sa mga dahon ng saging na nakapalibot sa aming maliit na baryo. Ang Baryo Kabukiran. Sa unang tingin ito'y isang paraiso. Malalagong palayan na kumikinang sa sinag ng araw, mga puno ng mangga na bumubungad ng matatamis na bunga, at mga ilog na malinaw at malamig. Ngunit sa bawat sulok nito, sa bawat landas na binabalot ng lilim ng mga puno, may itinatagong hiwaga, isang bagay na hindi maipaliwanag ng ordinaryong isipan. Narito ako, si Kapatid Lihim, abala sa paghihiwa ng mga ugat ng halamang gamot sa aming maliit na kusina. Ang amoy ng pinaghalong luya, tanglad, at kung ano pang mga hindi ko matukoy na halaman ay bumabalot sa buong bahay. Ito ang buhay na pinili ko, ang pag-aaral ng mga sinaunang kaalaman na ipinasa pa sa aming angkan. Sa kabilang banda naman, naroon ang aking kambal, si Alon. Mula sa sala, naririnig ko ang lakas ng kanyang paghaginit habang nagpa-practice ng kanyang mga tira sa basketball. "Sus, isa pa! Diretso sa ring! Diretso sa..." Sigaw niya puno ng sigla na tila ba walang ibang mahalaga sa mundo kundi ang bola at ang ring. "Alon, dahan-dahan lang dyan," sabi ko, hindi inaalis ang tingin sa aking ginagawa. "Baka mabasag mo ang mga paso ng nanay mo." "Hayaan mo na, kapatid. Ang importante, mailabas ko ang lakas ko para sa darating na laro." Sagot niya, ang kanyang tinig ay puno ng pagmamalaki. "Palagi namang ganito. Ako ang tagapag-aral ng tradisyon. Siya ang bituin ng modernong panahon. Habang papalubog ang araw, nagsimulang magkalat ang mga bulong-bulungan." Si Mang Hilario, ang matandang mangingisda na nakatira malapit sa gilid ng gubat, ay natagpuang wala ng buhay sa tabi ng kanyang bangka. Walang sugat, walang marka ng anumang karahasan. Ang tanging kakaiba ay ang malamig na pawis na bumalot sa kanyang katawan at ang ekspresyon ng matinding takot sa kanyang mukha, na tila ba may nakita siyang pinakakinatatakutan niya bago siya tuluyang bumigay. "Siguro, na-stress lang yun," sabi ni Alon nang marinig niya ang balita habang nagpupunas ng pawis. "Masyado kasing iniisip yung laro. Halika na, kapatid. Tapusin mo na yung paghihiwa mo at manood tayo ng palabas." Ngunit hindi ako mapakali. Isang kakaibang lamig ang gumapang sa aking batok, isang pakiramdam na pamilyar sa akin, ang pakiramdam ng presensya ng hindi pangkaraniwan. Nang magawi ako sa labas ng aming bakuran, patungo sa direksyon ng bahay ni Mang Hilario, napansin ko ang mga bakas sa putik na hindi ko maintindihan. Hindi ito bakas ng paa ng tao, ni ng anumang hayop na kilala ko. Malalapad at tila may mga kuko, ngunit malalim ang pagkabaon na tila ba may bigat na hindi karaniwan. Habang papalapit ako sa bahay ng matanda, mas lumalakas ang pakiramdam na hindi ako nag-iisa. Ang hangin ay tila humihinto sa pag-ihip, at ang mga kuliglig na kanina'y nag-iingay ay biglang natahimik sa gilid ng natuyong damuhan sa tabi ng iniwanang bangka ni Mang Hilario. Naroon ang bakas, isang malaking bakas na nagmumula sa kagubatan at nagtatapos sa tabi ng katawan ng matanda. Sa pagitan ng dalawang bakas na iyon, hindi ko mapigilan ang panginginig ng aking mga kamay. Ano ang nilalang na may ganitong mga yapak? At ano ang nangyari kay Mang Hilario? "Bahala na si Mang Hilario," sabi ko sa sarili ko habang pinupunasan ang aking pawis gamit ang tuwalya. Ang bola sa aking kamay ay parang extension na ng aking braswa. Maayos, pamilyar at nasa ilalim ng aking kontrol. Ang mga sabi-sabi ni kapatid tungkol sa mga bakas at lamig,
huwag na nating pag-usapan. Ang kailangan kong pagtuunan ng pansin ay ang darating na laro bukas. Kailangan kong maging perpekto. Ngunit habang papalubog ang araw at ang mga unang kulisap ng gabi ay nagsisimulang dumapo sa mga ilaw ng basketball court, hindi ko mapigilan ang kakaibang pakiramdam. Ang dating pamilyar na court na ito, na punong-puno ng sigawan ng mga kaibigan ko kanina, ay tila nag-iiba. Nagiging tahimik. Masyadong tahimik. Nagsimula akong mag-dribble. Ang tunog ng bola ay tila dumadagundong sa katahimikan. Isang swoosh. Ang perpektong pagpasok ng bola sa ring. Pagkatapos, isa pa. Pero habang paulit-ulit kong ginagawa ang routine, may narinig akong mahinang tawanan. Tila galing sa gilid ng mga puno na nakapalibot sa court. Mga batang tumatawa. Pero walang bata dito ngayon. Lahat ay umuwi na. Hello? Tawag ko. Medyo nanginginig ang boses. Wala akong nakita kundi ang mga anino na humahaba habang papalalim ang gabi. Sino yan? Walang sumagot. Tanging ang mahinang kaluskos ng mga dahon ang narinig ko. Pinilit kong ibalik ang aking atensyon sa bola. Baliw lang, bulong ko. Siguro pagod lang ako. Pagkatapos ng ilang minuto, habang naghahanda akong mag-shoot ng long range, naramdaman ko ang malamig na pagdampi sa aking batok. Parang may humihinga doon. Mabilis akong lumingon. Dala-dala pa rin ang bola. Pero wala akong nakita. Tanging ang usok ng aking paghinga na nakikita ko sa malamig na hangin. Ano ba ito? Sabi ko. Ang puso ko ay nagsisimulang kumabog ng malakas. Hindi ito ang kilig ng laro. Ito ay kilig ng takot. Habang naglalakad ako pabalik sa aming bahay, ang daan na dati pamilyar sa akin ay tila naging kakaiba. Ang mga puno sa gilid ng kalsada, na dating mga ordinaryong puno lang, ay tila may mga mukha na nakatingin sa akin. At sa isang puno na malapit sa aming bahay, napansin ko ang mga kakaibang ukit, mga linya at bilog na magkakaugnay, tila mga simbolo. Napaisip ako, ito ba yung mga drawing na nakikita ko minsan sa mga lumang libro ni kapatid? Yung mga sinasabi niyang protective symbols. Napailing na lang ako. Imposible. Siguro, nag-i-imagine lang ako. Malamig na ang gabi at ang mga anino ay gumagawa ng kung ano-ano sa aking paningin. Pagdating ko sa aking kwarto, agad kong isinara ang pinto. Humiga ako sa aking kama, pilit na pinapakalma ang sarili. Ngunit habang nakatingin ako sa kisame, may nakita akong anino na gumalaw sa gilid ng aking mata. Isang mahaba at payat na anino na tila may mga braso na hindi pantay ang haba. Mabilis akong umupo at pinindot ang switch ng ilaw. Nagliwanag ang buong kwarto. Walang tao, walang anino. Tanging ang mga pader at ang aking mga gamit. Ngunit ang pakiramdam ng pagiging pinapanood ay hindi nawala. Ito na yata ang pinakamatinding pagod na naramdaman ko. Siguro kailangan ko lang matulog. Ngunit bago pa man ako makatulog, isang tunog ang pumukaw sa aking pansin. Isang mahinang kalampag mula sa labas ng aking bintana. Tumingin ako at sa labas, sa gitna ng kadiliman, may nakita akong dalawang pulang mata na nakatitig sa akin. At pagkatapos, isang mahinang tawa ang narinig ko, na tila ba galing sa malayo ngunit malapit na malapit. Ang mga salita ni Alon tungkol sa mga kakaibang pangyayari sa court
ay hindi ko masyadong pinansin noon. Alam ko kasi ang ugali niya. Mahilig magpalaki ng issue kapag may hindi siya maintindihan, tapos babaliwalain din agad kapag nalibang na sa iba. Pero ngayon, habang hawak ko ang librong ito na nababalutan ng alikabok at amoy ng lumang papel, nagsisimula akong maniwala na baka may punto siya. Nasa lumang aparador kami, sa pinakasulok ng bahay, kung saan nag-iimbak si Mama ng mga gamit na hindi na napapakinabangan. Ito ang lugar na pinagbabawalan kami noon ni Lola, ang nanay ng aking ama. Pero dahil wala na siya, pati na rin si Mama, na madalas nasa palengke o sa bukid, nagkaroon ako ng pagkakataon. Napakabigat ng aparador na ito at matagal bago ko ito nabuksan. Nang mangyari iyon, bumungad sa akin ang mga lumang litrato, mga damit na tila hindi na uso, at sa pinakailalim, isang makapal at itim na aklat. Ang pabalat nito ay gawa sa tila balat ng hayop na hindi ko kilala, malamig at matigas sa hawak. Walang pamagat, tanging isang kakaibang simbolo na parang ahas na nakapulupot sa isang bungo ang nakaukit dito. Pagbuklat ko, bumungad sa akin ang mga pahinang puno ng sulat kamay na hindi pamilyar. Hindi ito Tagalog, hindi rin Ingles nang sinubukan kong basahin. Tila may sariling buhay ang mga letra, nagbabago at umiikot sa aking paningin. Napapikit ako ng mariin nang imulat ko ulit ang aking mga mata. Ang mga letra ay naging malinaw sa aking isipan. Ito pala ay sinaunang Tagalog na may halong mga salitang hindi ko alam kung saan galing. Harimundon, basa ko. Ang mga salitang tila may lamig na gumagapang sa aking gulugod. Ito raw ang pangalan ng isang nilalang o lahi na matagal nang nagtatago sa kadiliman ng mga gubat sa Pilipinas. Mga nilalang na kumakain ng laman ng tao na kayang magpabago ng anyo. Aswang, dagdag ng kasunod na linya. Hindi lang basta aswang. Sila raw ang pinakamalupit, pinakamatanda at pinakamalakas sa lahat. Habang patuloy ako sa pagbabasa, mas lalo akong nanlumo. Nakasaad dito ang tungkol sa isang rigor, isang leader ng Harimundon na may matinding galit sa aming angkan. Tila may nakaraan daw ang mga ninuno namin sa kanya. Binanggit din ang tungkol sa isang sumpa na bumabalot sa aming pamilya. Isang dahilan kung bakit kami ang tila laging target ng mga kakaibang pangyayari sa baryo Kabukiran. May mga ritual din na nakasulat dito, mga paraan para labanan ang mga Harimundon. Pero ang mga ito'y mukhang mapanganib at nangangailangan ng malaking sakripisyo. Sa bandang gitna ng aklat, may isang pahina na tila mas bago ang sulat. Hindi ito kasing sukal ng nauna. Puno ito ng mga pangalan, mga petsa, at isang mas detalyadong kwento tungkol sa isang matandang babae na nagngangalang Benita. Mukhang albularyo rin siya, abapiyabong. Pero hindi ito ang unang pagkakataon na narinig ko ang pangalang iyon. May mga kwento noon ang mga matatanda tungkol sa isang Lola Benita na naninirahan sa gilid ng gubat. Isang babaeng kinatatakutan dahil sa kanyang kakaibang anyo at mga ginagawa. Ang nakasulat dito ay tila isang babala. Si Benita ay hindi kaaway. Siya ang ating tagapagtanggol laban kay Rigor. Ngunit siya rin ang unang biktima ng kanyang galit. Hanggang sa isang pahina ang biglang nahulog mula sa pagkakadikit nito. Napulot ko ito mula sa sahig. Isang maliit na piraso ng papel na tila pinunit mula sa isang sulat. Ang sulat kamay dito ay pamilyar.
Ito ang sulat kamay ni Lola, ang nanay ng aking ama na namatay noong bata pa kami. Hindi tayo nag-iisa sa laban na ito. Nakasulat doon, hanapin mo si Benita, siya ang daan. Napatingin ako sa aklat, tapos sa liham. Isang aswang ang kumikidnap ng tao. Isang harimundon na nagngangalang Rigor ang gustong sumakop sa amin. At isang Lola Benita na dapat kong katakutan ay tila siya lang ang pag-asa. Hindi ko alam kung ano ang mas nakakatakot. Ang mga nilalang bapambapuna kampanilala na binabasa ko o ang katotohanang kailangan kong hanapin ang isang babaeng pinaniniwala ang masama. Isang malakas na kulog ang gumulantang sa akin. Ang hangin sa labas ay tila nagwawala. Hinahampas ang mga bubong at nagpapalipad ng mga tuyong dahon. Hindi ito o ordinaryong ulan. Ito ay isang bagyo na walang awa. Napakapit ako sa kumot ko. Pilit na tinatakpan ang aking tainga para hindi marinig ang pagdagundong ng mga kulog na tila ba gumuguhong mga bundok. Ang laro bukas. Mukhang malabo na yan. Nasa gitna ako ng pagpupuyat kagabi. Pilit na nililimutan ang mga nakakakilabot na nangyari. Ang mga anino, ang mga boses, ang mga matang pulang nakatitig sa akin mula sa dilim. Sinabi ko sa sarili ko na pagod lang ako. Pero ngayon, sa gitna ng bagyong ito, habang nakakulong sa aking kwarto, mas lalo kong nararamdaman ang takot na bumabalot sa akin. Tila ba ang bawat patak ng ulan ay isang daliri na kumakatok sa aking pinto na nagsasabing may paparating. Maya-maya, isang nakakabinging sigaw ang umaling-aungaw mula sa labas. Hindi ito sigaw ng takot sa bagyo. Ito ay sigaw ng matinding paghihirap at pagkataranta. Hindi ko napigilan ang aking sarili. Kahit kinakabahan ako, kahit nanginginig ang aking mga tuhod, binuksan ko ang pinto ng aking kwarto. Ang hangin ay humahampas sa aking mukha, nagdadala ng lamig at amoy ng basang lupa. Mula sa kabilang dulo ng aming baryo, malapit sa bahay ng pamilya Reyes, nakakakita ako ng ilaw, tila nagkakagulo sila. At sa gitna ng malakas na ulan at hangin, may nakita akong kakaibang figura na lumilipad. Hindi ito ibon. Hindi nanatilinidi, hindi rin ito eroplano. Ito ay isang figura na may pakpak na parang paniki, pero may hugis ng tao sa itaas na bahagi. Ang katawan nito ay tila nahihiwalay sa ibabang bahagi na naiwan sa lupa. Isang manananggal. Ang mga lumang kwento na naririnig ko lang noon ay tila nagkakatotoo sa aking harapan. Nanginginig man, tumakbo ako palabas. Ang layo ng bahay ng Reyes, pero kailangan kong gawin ang kahit ano. Habang papalapit ako, mas malinaw kong naririnig ang mga sigaw. Ang manananggal ay tila umatake sa kanilang terasa. Nakita ko ang isang babae na pilit na isinasara ang kanilang pinto habang ang isang bata ay umiiyak sa kanyang tabi. Tulungan niyo kami," sigaw ng babae. Naisipan kong tumakbo papalapit pero biglang huminto ang manananggal. Tila naramdaman nito ang aking presensya. Dahan-dahan itong lumingon. At sa gitna ng dilim at ulan, sa maningning na ilaw mula sa bintana ng bahay ng Reyes, nakita ko ang mga mata nito, pula. At sa aking pagkamangha, sa aking matinding pagkagulat, may pamilyar na kumislap sa mga matang iyon. Ang pamilyar na kislap na nakikita ko minsan sa mata ni kapatid kapag galit siya o kapag sobrang determinado siya sa isang bagay. Imposible, pero kitang-kita ko. Bago pa man ako makakilos,
Ang manananggal ay lumipad palayo na parang isang anino na nilamon ng bagyo. Naiwan ang pamilya Reyes na umiiyak at nanginginig sa kanilang terasa. Napatulala ako. Ano ang nangyari? Bakit may ganitong mga nilalang dito? At bakit ang mga mata ng manananggal na iyon tila pamilyar? Pag-uwi ko, basa na basa ako at nanginginig, hindi lang sa lamig ng bagyo, kundi sa lamig ng takot na gumapang sa aking katawan. Tila ba ang lahat ng pinaniniwalaan kong normal ay biglang naglaho? Ang mga kwento ni kapatid, ang mga bulong-bulungan ng mga matatanda, ang mga kakaibang pangyayari sa baryo, lahat pala ay totoo. At mas malala pa sa aking inaakala. Ang liham ni Lola, ang babala tungkol kay Benita, ang aklat na naglalaman ng tungkol kay Rigor at Harimondon. Ang mga piraso ng palaisipan ay nagsisimulang magkadugtong kahit na ang larawan na nabubuo ay puno ng dilim at panganib. Kailangan kong makita si Lola Benita, hindi dahil sa gusto ko, kundi dahil sa utos ng aking lola. At sa babala ng aklat, nagpasya akong pumunta sa gilid ng gubat kung saan sinasabing nakatira ang matandang babae. 3:00 na ng hapon at ang araw ay nagsisimula ng magtago sa likod ng mga ulap. Ang daan papunta roon ay hindi pamilyar sa akin. Makitid, puno ng mga sanga na tila humahadlang at ang mga puno ay napakatangkad na tila binabantaan ang sinumang lalapit. Ang bawat kaluskos ng dahon, bawat huni ng mga ibon ay tila nagiging mas nakakakilabot habang papalalim ako sa kagubatan. Nakaramdam ako ng pangamba, isang pakiramdam na hindi ko naranasan kahit noong binabasa ko ang mga pinakanakakatakot na bahagi ng aklat. Tila ba ang mismong kagubatan ay nagmamasid sa akin, naghihintay. Nang halos 1 oras na akong naglalakad, nakakita ako ng maliit na kubo na gawa sa pawid at kawayan, nakatago sa likod ng malalaking puno. Wala itong bintana, tanging isang maliit na pinto na gawa sa tabla. Sa labas nito, may mga tuyong halaman at ilang kakaibang anito na nakatayo sa lupa. Nag-ipon ako ng lakas ng loob at kumatok. "Magandang hapon po," sabi ko. Ang boses ko ay nanginginig. "Ako po si Kapatid Lihim. Hinahanap ko po si Lola Benita." Walang sumagot sa loob. Naghintay ako. Maya-maya, ang maliit na pinto ay dahan-dahang bumukas. Isang matandang babae ang lumitaw. Ang kanyang mukha ay puno ng mga kulubot, parang mapa ng isang mahabang buhay. Ang kanyang buhok ay puti na, nakapusod sa likod. Pero ang kanyang mga mata niya ay kakaiba. May bahid ng lungkot, ng pagod, pero mayroon ding talas na hindi ko mawari. "Bakit ka narito, albularyo?" Ang kanyang boses ay garalgal, ngunit may bigat na tila ba ito ay nagmula sa kailaliman ng lupa. "Hinahanap ko po si Lola Benita." Ulit ko, mas mahina na ang boses ko ngayon. "Sabi po ng lola ko, kailangan ko raw po kayong makausap." Tinitigan niya ako ng matagal. Tila sinusuri niya ang aking pagkatao. Pagkatapos, bumuntong hininga siya. "Pumasok ka," sabi niya. At binuksan ng tuluyan ang pinto. Sa loob, madilim. Amoy lupa at uso ng kung anong sinusunog. May mga bag na nakasabit sa dingding, puno ng mga tuyong ugat at herbs. Sa isang sulok, may mesa na puno ng mga kakaibang gamit, mga buto, mga kristal, at isang maliit na estatwa ng isang nilalang na hindi ko kilala. "Alam ko kung sino ka," sabi niya.
habang nagtitimpla ng isang inumin sa isang maliit na mangkok. At alam ko kung bakit ka narito. Binabantayan ko kayo. Binabantayan ko ang baryo. Kayo po ba si Lola Benita? Tanong ko. Tumango siya. Oo, at alam ko rin ang tungkol kay Rigor, ang Harimundon. Matagal na panahon na ang nakalipas mula noong huli ko siyang nakaharap. Tumigil siya saglit, tila nag-iisip. Pero hindi ako ang kalaban mo ngayon, Albularyo. Ako ang bilanggo. Bilanggo? Naguguluhan kong tanong. Oo, sabi niya. Ang kanyang tinig ay nanginginig. Si Rigor, dinakip niya ako. Pinuwersa niyang gamitin ang aking kapangyarihan para sa kanya. Ang mga pag-atake na nangyayari sa inyong baryo, ako ang gumagawa nito. Pero hindi dahil gusto ko. Tumingala siya. Ang kanyang mga mata ay naglalaman ng sakit. Makikita mo ito, sabi niya, at inangat niya ang mangkok na may lamang likido. Sa kanyang kanang pulso, may nakaukit na kakaibang marka. Isang hugis ahas na tila nabubuhay. Nalagyan niya ako ng tanda. Nararamdaman niya ang lahat ng aking ginagawa. Nararamdaman niya ang lahat ng iniisip ko. Napaatras ako. Si Lola Benita, ang kinatatakutan ng lahat, ay biktima rin pala. Hindi ko alam, sabi ko. Kailangan ninyong malaman, sabi niya. Ang kanyang tinig ay lumaka. Hindi lang kayo ang nalalagay sa panganib. Buong baryo Kabukiran. Gusto niyang gawing mga yanggaw ang lahat. Gusto niyang ibalik ang kanyang paghahari. Tumingin siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa at pagmamakaawa. Maaari niyo akong tulungan, Albularyo. Maaari ninyong iligtas ako. At sa pagliligtas niyo sa akin, maililigtas ninyo ang inyong baryo. Ang mga mata ng manananggal, pula, pamilyar. Ang mga salitang iyon ay umuulit-ulit sa aking isipan habang nakahiga ako sa aking kama. Pilit na pinapakalma ang aking sarili. Ang bagyo ay humuhuhupa na, pero ang bagyo sa aking dibdib ay lalo pang lumalakas. Hindi ko na kayang ipagwalang bahala ito. Hindi ko na kayang isipin na pagod lang ako o nag-i-imagine. Pagkababa ko mula sa aking kwarto, nakita ko si kapatid na nakaupo sa sala. Hawak ang isang lumang libro. Mukha siyang problemado, mas malalim pa kaysa dati. Ang mga mata niya ay tila wala sa mundo, nakatitig sa mga pahina na hindi ko maintindihan. Kapatid, tawag ko. Ang boses ko ay mahina. Tumingin siya sa akin. Ang ekspresyon sa kanyang mukha ay nagbago mula sa pag-aalala tungo sa pagtataka. Pagkatapos ay sa pag-aalala ulit. Alon, anong nangyari sa iyo? Bakit ka basa? Napabuntong hininga ako. Paano ko sisimulan? Paano ko sasabihin sa kanya ang mga bagay na hindi ko rin lubos maintindihan? Kapatid, sabi ko, naupo sa tapat niya. May nakita ako kagabi. Habang bumabagyo, sinimulan kong ikwento ang lahat. Ang sigaw, ang lumilipad na figura, ang manananggal, at ang mga mata nito. Habang nagsasalita ako, nakita ko ang unti-unting pagbabago sa ekspresyon ni Kuya Mapoman ni ekspresyon ni kapatid. Ang kanyang pagtataka ay napalitan ng pagkataranta, pagkatapos ay ng pagkabigla. Nang matapos ako, tumingin siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng iba't ibang emosyon. Mga mata, pulang-pula, tanong niya. Tumango ako. Oo, at
Parang pamilyar, parang sa'yo kapag galit ka. Natahimik si kapatid. Tiningnan niya ang aklat na hawak niya. Pagkatapos ay tumingin ulit sa akin. Nandoon din ang tungkol sa mga yan sa librong ito, sabi niya. Mahina ang kanyang tinig. Tungkol sa Harimundon at kay Rigor at sa... Nag-aalangan siyang sabihin ang pangalan. Sino kapatid? Tanong ko, lumalakas na ang kaba ko. Lola Benita, sagot niya. Ang matandang babae na nakatira sa gilid ng gubat. Sabi ng aklat, tila siya ay isang yanggaw. Pero may liham din akong nahanap. Mula kay Lola. Nagsasabing siya ang ating tagapagtanggol noon. Napatulala ako. Si Lola Benita. Ang babaeng kinatatakutan ng lahat. Ang babaeng sinasabi nilang may kakayahan daw mangulam. Hindi, imposible, sabi ko. Tayo lang naman ang albularyo dito. At siya, sinasabi nila masama siya. Hindi ko rin alam, Alon, sabi ni kapatid. Tumayo siya at naglakad-lakad sa sala. Pero ang mga nangyayari, hindi na ito normal. Hindi ito pwedeng balewalain. Sa mga sandaling iyon, tila may kung anong pumasok sa aking isipan. Ang mga anino na nakikita ko, ang mga boses, ang pakiramdam na may nakatingin sa akin. Hindi na ito pagod, hindi ito imagination. Ito ay totoo. Kapatid, sabi ko, tumayo rin ako. Narinig ko rin mga tinig. Nakakakita ako ng mga anino. At kagabi, nakita ko ang manananggal. At ang mga mata nito. Nakita ko ang pagbabago sa mukha ni kapatid. Ang kanyang pag-aalala ay napalitan ng mas malalim na pangamba. Bumalik siya sa mesa at kinuha ang aklat. May mga nakasulat dito tungkol sa mga Harimundon na naglalagay ng marka sa kanilang mga biktima para makontrol sila, para malaman kung nasaan sila. Napahawak ako sa aking leeg, sa aking balikat, kung saan-saan. Mayroon ba? Tanong ko. Ang boses ko ay halos pabulong na. Tumingin sa akin si kapatid. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala. Siguro, kailangan nating malaman sa sandaling iyon habang nakatingin kami sa isa't isa. Isang bagay ang nagbago. Ang pag-aalinlangan at takot na nararamdaman ko ay napalitan ng isang kakaibang determinasyon. Hindi ko alam kung saan ito nanggaling. Siguro, dahil nakikita ko ang pag-aalala sa mukha ng aking kambal. Siguro, dahil sa wakas, kinikilala ko na ang panganib na ito ay totoo. Sige, sabi ko. Pinilit kong patatagin ang aking tinig. Kahit ano pa yan, kahit sino pa yang Lola Benita na yan, kailangan nating harapin to, magkasama. Nakatanggap ako ng isang maliit na ngiti mula kay kapatid. Ito ang unang pagkakataon sa mahabang panahon na naramdaman kong mayroon kaming pinagsasaluhang responsibilidad. Hindi lang ako ang nagpupumilit. Bigla, isang malakas na pagkalampag ang narinig namin mula sa labas. Kasunod nito ang tunog ng nababasag na salamin. Mula sa aming sala, natanaw namin ang kadiliman sa labas ng bintana. At doon, sa gitna ng mga anino, nakita namin ang isang bagay na mabilis na tumakbo papalayo. At kasabay nito, ang figura ng isang bagay na mas matangkaw, mas malaki, na tila nawalan ng balanse at nagmamadaling sumunod sa direksyon ng gubat. At pagkatapos, ang figura na iyon ay tila nawala na parang isang masamang panaginip na naglaho sa pagdating ng liwanag. Ang ingay, ang mga sigawan,
Ang pagyanig ng lupa. Hindi ito tunog ng bagyo. Ito ay tunog ng kaguluhan sa gitna ng aking pag-uusap kay Alon tungkol sa mga anino at mga mata ng manananggal. Isang nakakabinging sigaw ang narinig namin mula sa labas. Napatingin kami sa bintana ng sala. Isang malakas na puwersa ang tila bumukas sa aming bintana. Nagkalat ang mga basag na salamin sa sahig. At sa labas, sa kadiliman, nakita ko ang isang mabilis na figura na tumatakbo palayo na sinusundan ng isang mas malaki at mas matangkad na anyo. Maya-maya, tila naglaho ang lahat na parang isang masamang bangungot. Ano yun? Bulong ni Alon. Ang kanyang muka ay puno ng pagtataka at takot. Bago pa man ako makasagot, narinig namin ang mga tunog na nagmumula sa iba't ibang bahagi ng baryo. Mga sigaw ng takot, mga ungol na hindi makatao. Tila ba ang lahat ng mga taong kilala namin ay nasa panganib? Lumabas kami ng bahay kasama si Lola Benita na tila mas lalong tumanda at nanghina ang mukha. Ang dating tahimik na baryo Kabukiran ay nagmistulang impyerno. Ang mga ilaw sa ibang bahay ay patay na. Ang mga kalye na dati puno ng mga taong naghahanda para sa nalalapit na laro ni Alon ay puno na ngayon ng mga anino at mga figura na gumagapang sa lupa. Harimundon, sabi ni Lola Benita. Ang kanyang tinig ay halos hindi marinig sa gitna ng ingay. Nagsimula na sila. Nakita namin ang mga yanggaw, ang mga tao na nabago na. Ang kanilang mga mukha ay nanlalaki, ang mga mata ay pulang-pula, at ang kanilang mga ngipin ay tila tumulis. Sila ay tumatakbo, sumusunod sa isang direksyon, patungo sa sentro ng baryo. Tila may utos na sinusunod. Si Rigor. Sabi ko, ang puso ko ay bumibilis. Tanda ko ang sinabi sa aklat. Siya ang nagkokontrol sa kanila. Nasaan ang aklat? Tanong ni Alon. Napatingin sa aking kamay. Naramdaman ko ang biglaang paglamig ng aking dibdib. Ang aklat. Ang aklat na naglalaman ng lahat ng kaalaman, ng lahat ng pag-asa namin. Napahawak ako sa aking baywang kung saan ko ito dapat nakalagay. Nawala ito. Hindi ko alam. Sabi ko, nagsimulang magpanik. Pagkatapos ng pagkakatusok ng bintana, hindi ko na naramdaman. Nakita ko ang pagkasindak sa mukha ni Alon. Paano na ngayon, kapatid? Paano natin sila lalabanan kung wala na ang aklat? Naglakad si Lola Benita palapit sa amin. Ang kanyang mukha ay puno ng kalungkutan. Nakuha na ni Rigor ang aklat, sabi niya. Ang kanyang tinig ay halos marinig. Gamit ang mga mata niya, naramdaman niya ang kapangyarihan nito. At ngayon, ginagamit niya ito laban sa atin. Sa sandaling iyon, habang nakatayo kami sa gitna ng kaguluhan, sa gitna ng mga ungol ng mga yanggaw na papalapit, naramdaman ko ang bigat ng pagkawala. Ang pag-asa na nararamdaman ko kanina kasama si Alon ay tila naglaho na parang bula. Ang kaalaman na kailangan namin para labanan si Rigor nandoon na sa kamay ng kaaway. Dapat na tayong umalis dito, sabi ni Lola Benita. Ang kanyang tinig ay puno ng pagmamadali. Hindi na ligtas dito. Ngunit bago pa man kami makakilos, isang malakas na tawa ang umalingaw-ngaw mula sa direksyon ng sentro ng baryo. Isang tawa na puno ng kapangyarihan at kasamaan. At sa gitna ng kadiliman, nakita namin ang figura ni Rigor. Nakatayo siya sa ibabaw ng maliit na entablado sa plaza. Hawak ang aming aklat. Sa kanyang kaliwang kamay,
May hawak siyang isang bagay na tila pamilyar. Ito ang aking aklat. Tingnan ninyo. Sigaw ni Rigor, ang kanyang tinig ay dinig sa buong baryo. Ang inyong mga tagapagtanggol ay walang magagawa. Ang inyong mga Diyos ay tumalikod na sa inyo. Ang baryo Kabukiran ay sa akin na. Tinuro niya ang aklat. At sa isang iglap, ang mga yanggaw na naroon ay tila mas naging malakas. Ang kanilang mga mata ay mas naging pula. Ang kanilang mga sigaw ay mas naging malakas. Ang kanilang paggalaw ay mas naging mabilis. Nakita ko ang pagkalito at takot sa mukha ni Alon. Ang mukha ni Lola Benita ay puno ng kawalan ng pag-asa. Tila nga, wala na kaming magagawa. Ang aming sandata ay nawala. Ang aming pag-asa ay naglaho. Nakaupo kami sa isang sangandaan ng mga landas, hindi alam kung saan tutungo. Habang ang kadiliman ay unti-unting lumalamon sa aming minamahal na baryo Kabukiran. Ang pananaw ko ay lumabo nang makita ko ang pagkawala ng aklat sa kamay ng batang iyon. Ang aklat na iyon, ang aklat na naglalaman ng kaalaman na maaari sanang magligtas sa amin, ngunit ngayon ay hawak ng kaaway. Nararamdaman ko ang pagdaloy ng enerhiya mula dito, isang enerhiya na hindi dapat magamit sa ganitong paraan. Nararamdaman ko ang galit ni Rigor, ang kanyang pagdiriwang. Kailangan nating umalis, sabi ko. Ang tinig ko ay halos hindi marinig sa gitna ng mga ungol ng mga yanggaw at sa malakas na tawanan ni Rigor. Kitang-kita ko ang pagkalito at kawalan ng pag-asa sa mukha ng dalawang magkapatid. Alam kong malapit na ang kanilang pagbagsak, ang kanilang all is lost moment. Ngunit hindi ito ang katapusan. Hindi pa. Dahan-dahan ko silang hinila palayo sa nagkakagulong pasa, papunta sa isang bahagi ng baryo na tila hindi pa naaabot ng kaguluhan. Sa isang maliit na daanan na nababalot ng mga sanga ng mga puno na tila hindi napapansin ng sinuman. Saan tayo pupunta, Lola? Tanong ni kapatid Lihim. Ang kanyang tinig ay puno ng pagkalito. Sa isang lugar na alam lamang ng mga tunay na ay natagapagtanggol ng baryong ito, sagot ko habang patuloy kaming naglalakad. Isang lugar na hindi kayang abutin ng kapangyarihan ni Rigor kahit na hawak niya ang aklat. Nakarating kami sa isang maliit na kuweba na nakatago sa likod ng isang malaking bato na nababalutan ng mga baging. Sa loob, hindi ito tulad ng inaakala nilang madilim at malamig. Sa halip, may maliit na siwang sa itaas na nagpapapasok ng kaunting liwanag. At sa mga pader ng kuweba, may mga guhit. Mga sinaunang guhit na tila nagkukwento ng isang mahabang kasaysayan. Ano to? Tanong ni Elon. Ang kanyang mata ay namamangha habang tinitingnan ang mga larawan. Ito ang mga alaala. Sabi ko, ang aking tinig ay tila may lungkot. Mga alaala ng aming angkan. Mga alaala ng mga lumaban kay Rigor noon pa man. Itinuro ko ang isang larawan. Nakikita dito ang isang lalaki na may hawak na sibat, nakikipaglaban sa isang malaking nilalang na may mga pakpak. Iyan ang unang paglaban nila kay Rigor, sabi ko. Ang ninuno ng inyong pamilya, ang nag-iisa niyang nagawang mailigtaan si Rigor noon. Itinuro ko naman ang isa pang larawan, isang babae, nakasuot ng kakaibang damit na may hawak na apoy. At ito naman, sabi ko, ay ang iyong lola. Ang iyong lola, kapatid Lihim. Siya ang pinakamalakas na albularyo na nakilala ko. Siya ang dahilan kung bakit napilitang tumakas si Rigor noon. Napatingin sa akin si kapatid Lihim. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkamangha. Si Lola, siya ang nasa aklat? Tumango ako.
Oo, siya ang nagsulat ng maraming bahagi niyan. Siya ang nakakakilala sa kahinaan ni Rigor. Ngunit hindi niya nagawang tuluyang talunin ang Harimondon. Tanging ang pagtataboy lamang at ang paglalagay ng sumpa sa kanilang angkan para na rin protektahan kayo. Dahan-dahan, itinuro ko ang isang bahagi ng pader kung saan may isang malaking bilog na simbolo na napapalibutan ng mas maliliit na mga simbolo. Ang ritual na ito, sabi ko, ang aking tinig ay nagiging seryoso. Ito ang tanging paraan para maibalik ang balanse, ang paraan para mapatahimik si Rigor. Pero ano ang kailangan para dito? Tanong ni Alon. Ang kanyang tinig ay puno ng determinasyon. Tumingin ako sa kanila. Sa kanilang mga mukha na puno ng takot at pag-asa. Ang ritual na ito, sabi ko, ang aking tinig ay nanginginig, ay nangangailangan ng sakripisyo, hindi lamang ng lakas, kundi ng pinakamalalim na takot ng isang tao, ang paghaharap sa pinakamadilim na bahagi ng kanyang sarili. Napakagatlabi si Kapatid Lihim. Alam ko na naiintindihan niya. Ang kanyang takot na hindi siya sapat, ang kanyang pag-aalinlangan sa kanyang sariling kakayahan. Napabuntong hininga ako. At may isa pa, nang subukan ni Lola na ipagtanggol kayo noon, nang tangkain niyang pigilan si Rigor na makuha kayo, natigilan ako, naalala ang nakaraan, ang takot na naramdaman ko. Ang kapangyarihan ni Rigor. Nang tangkain niyang iligtas kayo noon, napilitan siyang gumamit ng kapangyarihan na hindi niya ginagamit. At dahil doon, nagkaroon ng marka si Rigor sa kanya. Ang marka na dahilan kung bakit siya nakokontrol ngayon. Napakagatlabi si Kapatid Lihim. Kaya siya nandito? Oo, sabi ko. At ngayon, ang tanging paraan para makawala siya sa kontrol ni Rigor at para magamit natin ang kanyang kaalaman ay ang pagkumpleto ng ritual na ito. Kailangan niyang harapin ang kanyang nakaraan. Kailangan niyang magpakita ng tapang na higit pa sa takot. Tumingin ako sa dalawang magkapatid. Alam kong mahirap ang landas na kanilang tatahakin. Ngunit ito ang tanging pag-asa na natitir. Ang mga salita ni Lola Benita ay tumatak sa aking isipan. Ang pagharap sa pinakamadilim na bahagi ng iyong sarili. Ang pagkawala ng aklat, ang mga yanggaw na nagkalat sa baryo, ang tawa ni Rigor. Lahat ng iyon ay nagpapatunay na hindi ito laro. Ito ay totoong labanan para sa aming tahanan. Nakatayo kami sa labas ng kuweba, sa isang maliit na espasyo kung saan tila bumabagal ang oras. Nakikita namin ang mga ilaw ng baryo mula sa malayo na tila nagliliyab na mga mata sa dilim. Narinig ko ang mga ungol ng mga yanggaw na papalapit ng papalapit. Kailangan nating gawin ang ritual. Sabi ni Kapatid Lihim, ang kanyang tinig ay puno ng determinasyon. Nakita ko ang pagbabago sa kanya. Hindi na siya ang albularyo na laging natatakot at nag-aalinlangan. May bagong tapang na sumisibol sa kanya. Pero paano? Kung wala ang aklat, paano namin malalaman ang mga eksaktong hakbang ng ritual? Paano namin gagawin ang mga incantations? Tumingin ako sa aking mga kamay. Ang mga kamay na ito, ang mga kamay na naghahagis ng bola, ang mga kamay na mabilis at malakas, ang mga kamay na ginagamit ko para sa basketball. Napangiti ako ng bahagya. Siguro may paraan. Kapatid, sabi ko, tumingin sa kanya. Alam mo ba kung saan pinakamalapit ang plaza mula rito? Nagulat si Kapatid Lihim sa aking tanong. Oo, pero bakit?
Kailangan natin ng distraction, sabi ko. Ang ideya ay nabubuo na sa aking isipan. Kailangan nating ilayo si Rigor at ang mga yanggaw niya mula rito. Kailangan nating bigyan si Lola Benita ng oras para sa ritual. Pero paano mo gagawin yun, Alon? Tanong ni Lola Benita. Ang kanyang muka ay puno ng pag-aalala. Gagamitin ko ang aking mga kamay. Sabi ko, tumingin sa aking mga palad. Gagamitin ko ang pinakamagaling na alam ko, ang basketball. Nagkatinginan sina kapatid Lihim at Lola Benita. Malinaw na hindi nila maintindihan. Alon, hindi ito laro, sabi ni kapatid Lihim. Alam ko, kapatid, sagot ko. Pero minsan, ang pinakamagaling na paraan para malabanan ang dilim ay gamitin ang liwanag na mayroon ka. Kahit na ang liwanag na iyon ay mukhang hindi importante sa iba. Paliwanag ko ang aking plano. Ang paggamit sa lumang basketball court na malapit sa plaza bilang isang arena. Ang paggamit sa aking mga tira, ang aking bilis, ang aking pagtalon para maakit ang atensyon ni Rigor at ng kanyang mga alagad. Ito ay isang mapanganib na plano. Oo, pero ito ang pinakamaganda kong ideya. Kailangan mong maging mabilis, Alon, sabi ni Lola Benita. Ang kanyang tinig ay seryoso. At kailangan mong magtiwala sa iyong kapatid. Kapag nagsimula ka, hindi ka pwedeng tumigil. Gagawin ko ang lahat, sabi ko. Tumingin kay kapatid Lihim. Kapatid, simulan mo ang ritual kapag narinig mo na ang signal ko. Magtiwala ka sa akin. Tumanggo si kapatid Lihim. Ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. Magtiwala ka sa akin, Alon. Magkikita tayo sa kabilang panig. Lumakad ako palayo, patungo sa direksyon ng baryo. Ang hangin ay tila bumubulong ng mga babala, pero hindi ko na ito pinansin. Nakita ko ang mga ilaw ng pasa mula sa malayo at ang figura ni Rigor na tila nagmamasid sa buong paligid. Ito na ang simula. Pagdating ko sa basketball court, nagsimula akong mag-dribble. Ang tunog ng bola ay tila isang hamon sa katahimian. Pagkatapos, nagsimula akong tumira. Isang perpektong tira. Pagkatapos ay isa pa, paulit-ulit. Tila ba ako'y naglalaro, pero ang bawat tira ay isang sigaw. Isang sigaw para sa atensyon. Isang sigaw para sa laban. Hindi nagtagal. Nakita ko ang paggalaw sa plaza. Ang mga yanggaw na kanina'y tila walang direksyon ay nagsimulang gumalaw patungo sa akin. At sa gitna nila, nakita ko ang figura ni Rigor na tila nagulat sa aking ginagawa. Nagpatuloy ako sa pag-dribble, pagtalon at pagtira. Bawat galaw ko ay may layunin. Bawat tira ay isang pagsubok. Tila ba ang bola ay naging aking sandata at ang court ay naging aking larangan ng digmaan. Narinig ko ang paglapit ng mga yanggaw. Naramdaman ko ang paglapit ng tensyon. At pagkatapos, narinig ko ang aking sarili na sumigaw. Ang pinakamalakas na sigaw na kaya kong ibigay. Rigor, dito ako. Halika. Sa sandaling iyon, nakita ko ang pagbabago sa mukha ni Rigor. Ang kanyang pagtataka ay napalitan ng galit. At alam kong sa sandaling ito, nakuha ko na ang kanyang atensyon. Ang tunog ng bola sa basketball court ay tila isang tambol na tumutugtog ng babala. Naririnig ko ang bawat pagtama nito, ang bawat sigaw ni Alon na tila nagpapalayo sa mga ungol ng mga yanggaw na papalapit. Ang paglalaro niya, ang kanyang laro ng buhay at kamatayan.
ay nagbibigay sa akin ng pagkakataon. Ang pagkakataon na gawin ang kailangan kong gawin. Nasa loob kami ng maliit na kuweba kasama si Lola Benita. Ang mga sinaunang simbolo sa pader ay tila nagliliwanag na ngayon. Isang mahinang sinag na tanging kami lang ang nakakakita. Humihinga ng malalim si Lola Benita. Ang kanyang mga mata ay nakapikit, tila nagtitipon ng kanyang lakas. Ang kanyang katawan ay nanginginig, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa enerhiya na bumabalot sa kanya. "Handa na ako," sabi niya. Ang kanyang tinig ay mahina ngunit puno ng determinasyon. "Ngunit kailangan mong maging handa, kapatid lihim. Ang pagkumpleto ng ritual na ito ay nangangahulugan ng pagharap sa iyong pinakamalaking takot, ang pagharap sa kawalan mo ng kakayahan." Napatitig ako sa kanya. Alam niya ang pinakakinatatakutan ko. Ang hindi ako sapat. Ang hindi ako kasing galing ni Alon. Ang hindi ko kayang protektahan ang mga mahal ko. Ang pagiging albularyo na mahina. "Pero kailangan mong malampasan yan," patuloy ni Lola Benita. "Kailangan mong maniwala sa iyong sarili. Ang iyong kaalaman ay hindi lamang mula sa mga libro. Ito ay nasa iyong dugo, nasa iyong puso." Sinimulan ni Lola Benita ang pagbigkas ng mga salita. Ang mga salitang hindi ko maintindihan ang kahulugan, ngunit nararamdaman ko ang kanilang kapangyarihan. Ang mga simbolo sa pader ay mas lalong nagliliwanag. Ang hangin sa loob ng kuweba ay tila umiikot, nagiging mas makapal. Sa labas, ang mga sigaw ni Alon ay nagiging mas desperado. Naririnig ko ang tunog ng mga yanggaw na papalapit. Ang kanilang mga ungol ay tila gusto nang pasukin ang aming pinagtataguan. Alam kong hindi magtatagal. Alam kong kailangan kong kumilos. Sumunod ako kay Lola Benita sa pagbigkas ng mga salita. Ang aking tinig ay nanginginig sa simula, ngunit habang patuloy ako, nararamdaman ko ang isang kakaibang lakas na dumadaloy sa akin. Tila ba ang mga sinaunang salita ay nagbibigay buhay sa akin. Maya-maya, isang malakas na dagundong ang narinig namin. Mas malakas kaysa sa mga nauna. Isang tunog na tila nagpapahiwatig ng pagdating ng isang bagay na napakalaki at napakalakas. Tumingin ako kay Lola Benita at nakita ko ang pagbabago sa kanyang mukha. Ang kanyang pagod ay napalitan ng matinding takot. Si Rigor, bulong niya. Naramdaman niya ang ritual. Iniwan na niya si Alon. Sa sandaling iyon, ang mga simbolo sa pader ay biglang nagliyab ng napakaliwanag na halos hindi ko na makita ang aking sariling mga kamay. Naramdaman ko ang isang malakas na puwersa na humihila sa akin, papalabas ng kuweba. Papalapit sa lugar kung saan nanggagaling ang pinakamalakas na enerhiya. Paglabas ko, nakita ko ang isang nakakabiglang tanawin, si Rigor. Hindi na siya ang figura na nakikita ko sa mga guhit sa aklat. Siya ay mas malaki, mas matangkad. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab na pulang apoy. Ang kanyang katawan ay nababalutan ng maitim na enerhiya. At sa kanyang kamay, hawak niya ang aming aklat na tila nagniningas sa kanyang paghawak. "Nagkamali ka ng akala, albularyo," sabi ni Rigor. Ang kanyang tinig ay parang kulog. "Akala mo makukuha mo ang kapangyarihan ko? Mali! Ang kapangyarihan na ito ay akin!" Tinuro niya ako at isang malakas na puwersa ang tumama sa akin. Nagpatalsik sa akin papalayo. Bumagsak ako sa lupa. Naramdaman ko ang sakit sa bawat bahagi ng aking katawan. Ang aking paningin ay lumalabo. Nakita ko si Rigor na papalapit sa akin. Ang kanyang mukha ay puno ng galit.
Ngayon, sabi niya, tapusin na natin to. Sa gitna ng aking pagkahulog, sa gitna ng aking pagkahina, narinig ko ang tinig ni Lola Benita na tila nang gagaling sa malayo. Kapatid lihim, ang iyong takot ang kanyang sandata. Labanan mo! Naramdaman ko ang enerhiya na nagmumula kay Lola Benita. Isang enerhiya na nagbibigay sa akin ng kaunting lakas. Tumingin ako kay Rigor at sa kabila ng sakit at takot, isang determinasyon ang nabuo sa akin. Hindi ako maaaring sumuko. Hindi ngayon. Hindi mo kami matatalo, Rigor. Sigaw ko. Bumangon ako kahit nahihirapan. Ang aming pamilya, ang aming baryo. Hindi ko hahayaang makuha mo sila. Sumugod ako kay Rigor. Hindi dahil sa lakas, kundi dahil sa galit at pagmamahal sa aking mga mahal sa buhay. Ang aming pagtutuos ay nagsimula na. Ang pagtutuos sa puso ng kadiliman. Ang lakas na ipinakita ni Rigor ay hindi ko inaasahan. Ang bawat pag-atake niya ay tila dumudurog sa aking mga buto. Ang bawat salita niya ay tila bumubura sa aking pagkatao. Nakita ko ang kanyang kamay na may hawak na aklat. Ang mga pahina ay nagliliyab, tila sinisipsip ang lahat ng liwanag sa paligid. Ramdam ko ang pagod, ang sakit, at higit sa lahat, ang pagdududa. Baka nga tama si Rigor. Baka nga hindi ako sapat. Sa gitna ng aking pagkahulog, narinig ko ang tinig ni Lola Benita. Tila nang gagaling sa aking likuran. Hindi mo siya magagapi sa lakas, kapatid lihim. Sabi niya, ang kanyang tinig ay puno ng determinasyon, ngunit may bahid ng pagod. Ang tunay na lakas ay nasa sakripisyo. Bago pa man ako makaintindi, nakita ko ang isang anino na mabilis na lumipad papunta kay Rigor. Si Lola Benita. Hindi na siya ang matandang babae na nakilala ko sa kuweba. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab, ang kanyang katawan ay nababalutan ng liwanag. Sa kanyang mga kamay, tila nagliliyab din ang isang enerhiya. Lola Benita, wag! Sigaw ko, ngunit huli na ang lahat. Sumugod siya kay Rigor, hindi para lumaban, kundi para yakapin ito. Isang malakas na pagsabog ng liwanag ang naganap na tila nilamon ang buong plaza. Naramdaman ko ang init, pagkatapos ay ang biglang paglamig. Nang bumalik ang aking paningin, nakita ko si Rigor na tila napapikit, nabulag ng bigla ang liwanag. Ang aklat ay nahulog mula sa kanyang kamay at sa isang iglap, ang mga yanggaw na nasa paligid ay nagsimulang maglaho, tila bumabalik sa pagiging tao. Pero si Lola Benita, wala na siya. Ang kanyang katawan ay naglaho na parang abo. Tanging ang isang maliit na anito na gawa sa kahoy ang naiwan sa lupa. Ang kanyang huling alay. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang pagbabago sa akin. Ang takot ko ay napalitan ng determinasyon. Ang pagdududa ko ay napalitan ng kumpiyansa. Naramdaman ko ang kapangyarihan na dumadaloy sa akin. Hindi ang kapangyarihan ng galit, kundi ang kapangyarihan ng pagmamahal at pag-asa. Lumakad ako papalapit kay Rigor, na tila naguguluhan pa rin sa biglaang pagkawala ng kanyang kapangyarihan. Nakita ko ang aking kapatid, si Alon, na tumatakbo papalapit sa akin. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. "Kapatid!" sigaw niya. Lumapit kami pareho kay Rigor. Sa aking mga kamay, naramdaman ko ang paglamig ng lupa. Tila ba ang lupa mismo ay tumutulong sa akin. Naalala ko ang mga salita ni Lola Benita. Ang tunay na lakas ay nasa sakripisyo.
At ang sakripisyo ni Lola Benita ay nagbukas ng daan. Dinampot ko ang aklat. Ito ay hindi na nagliliyab, tila bumalik na sa dati nitong anyo. Tumingin ako kay Rigor. Hindi na siya ang nagliliyab na halimaw. Mukha na siyang tao, ngunit puno pa rin ng galit at paghihiganti. Rigor, sabi ko, ang aking tinig ay matatag. Tapos na ang iyong paghahari. Gamit ang kaalaman na natutunan ko at sa tulong ng natitirang enerhiya mula sa sakripisyo ni Lola Benita, sinimulan ko ang huling ritual. Ang mga simbolo sa pader ng kuweba ay tila naglaho na, ngunit ang enerhiya nito ay nanatili sa lupa. Naramdaman ko ang pagbigkas ng mga salita, hindi na dahil sa takot, kundi dahil sa pangangailangan. Kailangan kong ibalik ang balanse. Nang matapos ang ritual, isang malakas na enerhiya ang bumalot kay Rigor. Hindi ito ang enerhiya ng pagpatay, kundi ang enerhiya ng pagbabalik. Ang kanyang anyo ay nagsimulang lumiit, ang kanyang galit ay tila naglaho, napalitan ng pagkalito. Sa huli, siya ay naging isang ordinaryong tao, mahina at nalilito, na walang maalala sa kanyang nakaraan bilang hari mundon. Ang sumpa ay nabasag. Pananaw ng tagapagsalaysay. Sa pagdating ng Bukang Liwayway, ang baryo Kabukiran ay unti-unting nagising. Ang mga yanggaw ay bumalik sa kanilang dating anyo, nalilito at walang maalala sa mga nangyari. Ang kaguluhan ay natapos na, ngunit ang alaala ng gabi ng takot ay nanatili. Si Kapatid Lihim, na dati albularyong laging nag-aalinlangan, ay ngayoy naging isang tunay na albularyo. Ang kanyang kapatid, si Alon, na dati mahilig sa laro, ay natutong pahalagahan ang tradisyon at ang kanyang papel sa pagprotekta sa kanilang komunidad. Ang kanilang relasyon, na tila hiwa-hiwalay dahil sa pagkakaiba, ay muling nabuo, mas matibay kaysa dati. Pinagbuklod ng kanilang pinagdaanang pagsubok. Ang baryo Kabukiran ay nailigtas, ngunit hindi ito naging pareho. Ang pagkawala ni Lola Benita ay isang malaking kawalan, ngunit ang kanyang sakripisyo ay nagbigay daan para sa isang bagong umaga. Ang mga aral ng nakaraan, ang kahalagahan ng pagtanggap sa sariling kahinaan at ang pagyakap sa kultura ay naging bahagi na ng kanilang buhay. At kahit na ang kapayapaan ay naibalik, sa bawat pagtipid ng hangin sa mga dahon ng puno sa gilid ng gubat, may mga bulong pa rin na naririnig. Mga bulong na nagpapaalala na ang dilim ay hindi kailanman nawawala, kundi naghihintay lamang ng tamang pagkakataon. Ngunit ngayon, alam na ng baryo Kabukiran kung paano ito haharapin. Alam na nila kung paano lumaban, hindi gamit ang lakas, kundi gamit ang pagmamahal, tapang at ang diwa ng kanilang kultura.